Magandang buhay po sa inyo mga kahabi. So, ngayon ay magre-resin tayo. Nandito yung ating mga senior citizen. Kasama natin. Kasi sila, curious sila. Actually, ito yung mga barkada rin natin dito. Pero curious sila the way kung paano natin ginagawa yung mga project natin dito. Pero nandito si Brian. Si Brian naman ay, taga saan ka, Brian? Sa Tanza po. Oh, Tanza. So, taga Tanza, Cavite. So, Bri, bakit mo gustong matutunan yung pagre-resin? Meron po kasi kaming woodworks Okay. na pwede naming i-dagdag yung resin, i-apply yung resin na para mas ma-enhance rin yung designs, yung So, malaking bagay yun kasi katulad niya, meron sila talagang firm. Kumbaga, parang company. Construction firm. Yun. Saka architectural din. Ayun, napakaganda sa kanya yan. So, makukuha niya ng free yung kanyang yung idea ba sa atin. So kung paano tayo gumawa, malaking bagay. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, itong ginagawa natin na to, gusto kong mas maraming matutunan. Malaking bagay din sa kanila yung kaalaman na ganun pala yon. Kasi siyempre may question pa rin tayo, ganun pala yon. So nakikita nila kasi pag gumagawa tayo tapos na. Pero kung paano to in-execute, hindi nila yung nalalaman. So unang-una, ang resin po, ang gamit natin ay Majestic Resin Industry. So, shout out kay Sir John Carbonell, isa sa pinakamabait na may-ari ng resin. So, lagi po yan nakasupport sa atin. So, ang good news, yung mga susunod, may mga giveaway. Iraraffle natin siguro yung darating na giveaway na manggagaling sa Majestic mismo. So, salamat. Kasi kahit papaano, yung effort natin nakikita nila. So dito i-introduce ko muna sa inyo yung nasa atin lang. So maraming resin sila pero yung ginagamit lang natin dito ang i-introduce ko kasi ito lang ang meron tayo. So itong resin na to, pag ginamit natin to, magiging itim yung ginagawa natin. So ibig sabihin, gamit namin ito bilang magre-resin, ito po yung pinaka-primer. So dalawang klase ang primer, merong black, merong ding white. So yun pa lang ang nagamit ko. Hindi ko lang alam kung kila Sir John Carbonell, yung may-ari, kung mayroon pang iba. Pag ako po ay gumagawa ng mga wood finish na na resin, ang pinaka background ko itim. So hindi ako nagpuputi. Yung iba, kung kailangan yung gumawa ng mga yung tinatawag na granite ang itsura, yung iba puti. Ang ginagamit nilang base color. So ito yung pinaka base color natin. Then ito naman po yung tinatawag na liquid crystal. So, itong liquid crystal naman, napakagaganda naman ito sa mga countertop. So, ibig sabihin, ang countertop po, ito po yung ginagamit natin kahoy. So, gagawa tayo lababo. So, yung mga nasa ibabaw, o yung mga project nyo na halimbawa, merong gusto nyo yung mga clear. Kahit anong kapal ng clear nyo, pag ito ang ginamit nyo, napakalinaw. So, maganda pa rin siya. Kaya nga, yung price niya magkaiba, kumpara naman dito sa liquid marble. So, meron din tayong tinatawag na liquid marble. Ito yung pangatlo. So, liquid marble naman. So, saan maganda yung liquid marble kung tatanungin nyo? Actually, pwede rin siya sa mga countertop. Pwede rin siya, maganda siya sa flooring. So, sa mga flooring. Ngayon, ito po, nagagamit ko kapag gusto kong magkaroon ng sariling design. So, sabihin, kapag clear kasi, yung tong clear, may tinatawag na pigments, pwede mong baguhin ng kulay. Pwede mong blue, pwedeng pula, depende sa klase. Later on, pakikita natin yung pigments. Then, ito naman, gagawa ka ng sarili mong konsepto. So, pwede kang gumawa ng granite. Yung mga nakikita nyo po na mga flooring, akala nyo isang buong granite. So, resin po yung ginagamit doon. Ayan. So, ganito. Sa nagtatanong, ano yung pangkulay natin? Ito po ang pigments kung tawagin. So, yung pigments, maraming klase. So, maraming klaseng kulay. Kaya nga, dito naman sa liquid marbles naman, liquid crystal naman, pigments din siya, kaya lang liquid naman siya. So, ito. Ayan. So, maraming klase, nakalagay na sa bote. Kasi nga, pigments na siya. So, patak-patak lang to. Pag gusto mong maglagay, patak-patak lang. Magiging blue, magiging yellow, magiging orange, depende sa iyo. Yan. So, kaya ito, marami tayo dito kasi nga, pag gumagawa po tayo ng mga design,
depende sa klase ng dami ng iyong ilalagay para mapakita mo, ma-express mo kung ano yung gusto mong gawing design. So, ayan po yun. So, hoping na nagkaroon kayo ng idea sa resin. Then, pupunta tayo dito sa ating ire-resin para magkaroon kayo ng idea kung paano to ginagawa. So, dito na tayo sa ire-resin natin. Unang-una yung mga kailangan nating i-prepare. So, dito yung preparasyon kasi, unang-una kailangan natin ng mask. Although, ang kagandahan dito sa resin natin kasi walang amoy ito. Nandun pa rin yung siguro, may masisinghot at masisinghot din tayo. Kaya, the best na yung may mask. Meron din tayong gloves. Gagamit din tayo ng masking tape. So, yung masking tape natin, panggilid. Kasi ito po, lalagyan natin ng masking tape sa gilid to, temporary. Kasi pag ito po lumalapot na, saka natin tatanggalin. So, ayan, makikita nyo yan later. Gumagamit din tayo ng heat gun. Kasi ito pong heat gun, pwede siyang pantanggal ng bubbles. Kasi ito, nagkakaroon po ito ng bubbles. Pag may bubbles siya, mas magandang putukin. So, pwede kayong gumamit ng heat gun, pero isa sa maganda, torch. So, gumagamit tayo ng torch. Torch kasi hapyaw lang. Huwag nyo ibababad. Pag binabad nyo, titigas. So, yung area natin, ito po ay nilagyan natin ng level. So, naka-level dapat. Dapat pantay. Pantay lahat para pagkatapos po ng ginawa natin, ay pantay yung resin. Otherwise, makapal dito sa kabila, mababa dun sa kabila, so manipis. Then, yung kailangan natin, timbangan. Ito pong ating mga nakikita nyo dito, ito po ay sponsor. So, yung isang big time nating scrapan dyan, yung ating junk shop kay Brother Menard. Kay Brother Menard, ayan. Ayan, nagbibideo na rin si Brother Menard kay MJS. So, number 1 sponsor natin yan sa lahat ng mga ginagawa natin dito. Kasi, yung lahat ng kanyang mga scrap dyan nagagamit natin. Kaya napakalaking bagay. At napakalaking supporter ko yan, si Brother Maynard. Supportahin niya rin yung kanyang KMJS na mga video. So, bagong creator din. So, supportahan niyo po. Malaking bagay po yan. Then, bigyan ko kayo ng idea, Itong ginawa natin na to, ito po ay, nung dumating sa atin to, puro kanto to, nung bago. So, dahil malaki siya, hindi advisable kasi sa malalaking ganito, yung buhayin yung kanto. Para sa akin, ito ay sa sarili kong pananaw, hindi siya advisable kasi napakabigat po nito. Once po ito tumama sa hita nyo at may kanto, ay siguradong may paglalagyan ng hita nyo. Kumbaga, may pasa. Oo. Kaya ako, pag gumagawa po kami ng resin, especially ganito kalalaki, hanggat kaya nyo pong tanggalin lahat ng corner, tanggalin nyo. Ang ratio ng resin natin, 2:1. So, sabihin, kung yung resin po, naglagay tayo ng dalawang ganito, halimbawa, 2:1, dalawang ganito ang nilagay natin, ang kapartner po nun, isang ganito. So, yung hardener, isang piraso, 2 piraso ang resin. 2:1. So, dito, maglalagay tayo ng 500 grams. Ang katumbas naman sa hardener ay 250. Ang paghahaluin natin, si Brian, para ma-experience niya ang paghahalo ng resin, then, gamit ang ating bagong madaling panghalo. So, ito po. So, actually ito, napakaganda rin kasi. So, isa to sa mga magagamit natin. Yan po yung brand niya. Para nakikita niyo yung brand. Yan. So, salamat din po dito anyway. So, ngayon, ang gagawin natin kasi, kaya tayo gagamit ng ganito, kasi nakakangalay din talaga maghalo. Sa totoo lang, before, gumagamit kami ng stick, hahaluin namin. Kasi, ang iniiwasan natin dito, yung maraming bula. O kasi once po na maraming bula, pag binuhos nyo maraming bula, sooner or later, pag natuyo yun, yung bula nandun na. So hanggat maaari, tatanggalin natin ang bula. Kaya nga dito, instead na ito, dahil baguhan si Brian, baka manakit ang kamay nito kahalo, magkaroon ng kulane sa kilikili. Kaya
Napakaganda nito. Siya yung, kumbaga, unang-unang makakagamit nito sa resin natin yan. So, kailangan natin gentle lang, mabagal. So, wag tayong gagamit ng sobrang bilis. Napakabilis i-mix, pero maraming bula. So, mamumroblema tayo kapag ganun. Ito, magsusot na tayo ng ating gloves. Kasi nga, kailangan nating maipakita na safe tayo. Anyway, maglalagay din tayo ng ating yan. Although, hindi ko alam kung maapektuhan yung boses ko, pero kasi kaya magre-resin tayo. So, dito. Ito. Ito yung liquid. Papakita ko sa iyo. Ilalapit ko lang ha. Bago nyo amuyin para malaman nyo. So, ito po yung liquid. Yan. So, liquid talaga siya. Yan. Kita, nak? Okay. So, pwede nyo amuyin, tay. Amuyin nyo kung may amoy. Wala. Oo. So, walang daya. So, Brian, amuyin mo. Oh, yan. So, wala siyang amoy anyway. So, yun nga. So, ito, ang kailangan natin ito, maglalagay tayo para doon ay 500 grams. Yan. Ilan na? 200 po. Up. Onti pa. Onti na lang. Okay. Yun. Sakto. Ayun. So, 500 grams ang ilalagay natin na resin. Then, 250 naman sa hardener. So, yan. Ito, hardener. Yan. Kita? Okay na. Up. Onti pa. Onti pa. Isa pa muna. Okay na. Ayan. So, 250 sa hardener. So, ayan. Yan, dito. So, isasali natin dito. Parehas. So, sige. Sabay po. Oo. Yan. Ito rin po. Oh, yan. Lahat na. Oo. Yan. Once na nilagay natin yan, tatakbo na yung ating oras anyway. Lagay muna natin to dito. Yan. Tatabi lang natin yan. Ito na ngayon yung hahaluin mo. Ito po yung gagamitin. Yan. So, dahan-dahan. Yan. Sige. Yan. So, hahaluin natin yan. Mga 5 minutes siya maghahalo anyway. Pero dito tayo sa kabila, habang naghahalo si Brian, ipiprepare natin tong paglalagyan. Number 1, kailangan po walang oil spill. Walang oil na dumapo, walang everything. Tawag dito, babasahin natin ng konti, yung ano lang, pupunasan natin ng basahan. Tapos, hihitgan natin. So, itong kanebo, itong kanebo natin, pupunasan lang natin kasi dito kailangan talaga ito walang langis. Kasi pag may langis, may mga portion na hindi matutuyo. Yan. So, ang pagre-resin po, gaya ng tama yung sabi ni Kuya Buter, Actually, ito na-resin na natin to once. Ngayon, ito panghalawang resin na to. So, sometimes hindi kayang perfectin kasi especially yung lugar natin, Kung kailan patuyo, saka babagsakan ng insekto. So, yun yung problema. Kaya nga, sa totoo, ginagawa natin to para lang i-demo sa inyo. Pero sa totoo, isa sa mga risk sa amin, especially nga nandito kami sa lugar kung saan ay bukid. Kung darating ang panahon siguro, may magtitiwala sa atin at magi-sponsor, baka yung facilities natin gumanda. Kasi sa ngayon, wala kaming magandang facilities anyway. Ito lang yung meron kami. So, kagustuhan ko lang ding makatulong sa inyo, kaya natin to ginagawa. Minsan, yung bubong natin tumutulo. Kung gusto nyo gumanda, kasi talagang ako, ang advocacy ko kasi talaga, makapagbigay ng magagandang impormasyon sa mga tao. Kaya lang, pagdating sa pera, yun tayo
Hindi mayaman. Kumbaga, mayaman tayo sa idea, pero pagdating po sa financially, syempre, ako po ay may 6 na anak pa, di ba? So, nag-aaral pa yung 4. Kaya kumbaga, kung may naitutulong man ako sa inyo, napakalaking bagay na yung idea. Yun pa lang yung kaya kong ibigay sa inyo. Although, yung pamimigay natin, yung road to 100,000 followers natin, yung ating convertible na lamesa, yun po ay totoong ginawa natin. Dito, nakabenta tayo ng 2, kumiti tayo ng konti, kaya po may pamimigay tayo. So, dun sa mga may dyan, natutuwa sa mga ginagawa natin, siguro ito na yung time para gusto nyo magbigay, salamat. So, ang GCash number namin nandito. Pag napagsama-sama natin yung barya nyo kasi marami yan eh. So, may mga project na pwede tayong gawin na siguro sooner, pag nakita nyo, pwede nating i-raffle na. So, ginawa natin to. Ito po ay mula sa kagandahan ng loob ng ating mga followers na nagsuporta sa atin, raffle. So, yun siguro yung pinakamagandang time. Pero hindi ko alam kung kailan darating yun. So, okay ka lang dyan, Ray? Ito kasi kailangan yung wala rin po siyang mga walang tawag dito, walang alikabok, wala. Then gagamit din tayo ng tape. So ito ay isang napakahalaga tape. So yung iba akala nila kasi pag ganito naglalagay pinapakuan. So pag pinakuan natin sayang. Kasi pag bubunutin yung pako, nandun na po yung buta. Oo, yes, nagkakaroon ng marka. Kaya nga ngayon, ito ang ilalagay natin sa gilid. Yan. Ito po ay guide lang. Later on, ito kasi ay tatanggalin din natin. Para po yung ating resin ay hindi bumaba. Kasi mahal ang resin. So, hindi natin kayang gayahin ang abroad. Sa abroad po kasi, pinahayaan nilang bumaba. Kasi mura sa kanilang resin. Sa atin po, mahal. Kasi sa totoo, ang pagre-resin po talaga, sa totoo lang, kaya the way, katulad yan, pina-experience natin sa kanila. The only way po, na magkaroon kayo ng self-confidence kapag nagagawa nyo na. So, kumbaga ako, nag-umpisa din sa hindi ko alam. Ang kagandahan lang siguro, masasabi ko sa sarili ko, kasi ako, adventurer ako eh. Mahilig akong sumubok ng mga bagay-bagay na gusto kong matutunan. So, hindi ako takot mag-fail. Kumbaga, yung failed ay talagang nandyan yan. Pero ang failed pala ay success. Sabi nga nila, ang pagbe-failed natin ay success kasi yun yung way para maitama natin at the same time, magkaroon pa tayo ng mas magandang idea. Opo. Kaya, huwag kayong matakot mag-failed kasi isa yun sa mga success na makukuha nyo sooner or later, kapag po nagawa nyo yung mga bagay-bagay. Marami nagtatanong sa akin, alam nyo, sa totoo lang, marami nagtatanong sa akin, Kuya Lito, ano ka ba? Pintor ka ba? Kasi nakikita na nagpipintura ako. Minsan, Kuya Lito, electrician ka ba? Kasi nag-electrical ako. So, Kuya Lito, designer ka ba? Kasi nagde-design din ako. So, meron na rin po tayong mga katanungan, Actually, ako, sa totoo, may mga nagtanong na sa akin before. Kung ako raw po ba ay arkitekto, tinanong na rin ako kung ako ay engineer. So, sabi ko po, hindi. Tinanong din ako kung artist ako, sabi ko po, hindi. Kasi sa totoo, ako, yung identification ko sa sarili ko, hindi ko rin po alam. Pero kung paano natin i-execute yung mga bagay-bagay, doon nila nakikita kung anong klaseng tao o kung anong klaseng kakayahan ang meron tayo. Ayan. So, ayan po. Nakita niyo po, kaya natin ginawa yan. Yan. May tanong po ako. Yan Paano muna. po malalaman if ready for pouring na yung... Hindi, actually, yung mga 5 minutes mong pag-iikot na ganyan, malaking bagay na yan. Para masabi natin na ready ka na. Maganda na yung mix niyan. So, yan, the best yung iniikot-ikot mo rin. Yan, malaking bagay yan. Nakita mo na-experience mo na kung paano yung tamang pag-mix. So, ayan, maliit pa. Ito, maliit na bagay ito. Maliit tong mini-mix natin na to. Sa pagkalat kasi nito, sa totoo, maraming way.
pwedeng gumamit ng brush, pwede rin gumamit ng kamay lang, pwede rin paleta, pwede rin squeegee, kung gano'n, maraming way. Kahit ano, pwedeng gamitin kasi nga ito ay self-leveling. So, as long as naikalat mo lahat, malaking bagay na yon para mamaya, siya ay kusang bumaba. Ayun. So, gamit lang natin ito. Para lang, kaya natin gagamitin kasi nga kayo, para hindi kayo mahirapan. So, iinom lang ako saglit. Okay na? Halo na? Kaya pa po, 2 hours. Okay. Ngayon, isasali natin siya. Ito po isang reminder, once na naghalo tayo dito, wag tayo dito magbubuhos. Kasi, sometimes, kapag yung halo niya, may mga certain chemicals kasi sometimes na nasa gilid yung A, yung B, hindi natin nahalo ng maayos. So, yun ang nagkakos kung bakit nagkakaroon tayo ng mga part kung saan pag hinawakan mo, bakit hindi natuyo. Yun din ang nagkakos bakit umuuka. Kasi nga hindi masyadong halo. So, yun. Kaya ang gagawin natin ngayon, iaano natin to. Ibubuhos natin sa isang lalagyanan uli. So, ibig sabihin, ang pinaka-safe, ibuhos natin sa bagong canister. Yan. Ito yung pinaka-safety way na gamitin natin, hindi na po itong leftover. Kaya ko po sinishare sa inyo to, kasi po, na-experience ko na. So, ayaw lang namin na ma-experience nyo rin yung mali. Kaya ko to kinuha kasi ma-experience nyo rin kung paano ibuhos ang resin sa ating lamesa. Yan. Kasi gusto kong kayo ang maka-experience. 50 kada isang buhos. Oo. Yan, makikita nyo ito. Pag nabuhusan nyo, liliwanag yan. Dito nga ako yung loob. Oo. Makikita nyo yung loob. So, baba mo lang. Ihiga mo lang. Yan. Kasi sayang yung resin. Wow. Yan. So, medyo na-amaze si Brian kasi lumilinaw, nakikita na yung loob. Yan. So, yan. Baba nyo lang na ganyan. Yan. Tama yan. So, gaya ng gaya ng sinabi ko, Bray, pwede tayong gumamit ng brush. Yan. Pwede rin naman gumamit ng kamay. So, wala tayong squeegee, pwede nating kamayin. Yan. Ikalat mo. Magic touch. Oh, yan. Oo. So, yan yung kintab na lagi nyong hinahangaan. Yan, wow, ang kintab, di ba? So, Tapos na yung pagkakahoy niya. oh, yan. So, dyan, lalabas yung ating pagkakahoy. Yan. So, Bright, dito sa gilid. Ano mo yan? Yan. So, dito kasi kaya ito pina-experience ko sa inyo kasi gusto kong tumaas yung yung self-confidence nyo. Iba kasi yung nagagawa nyo, iba yung nakikita nyo. So, malaking bagay. Sabi ko nga, napakamahal po magpa-resin. Napakamahal ng singilan sa resin. At the same time ay ang mahal din po ng seminar sa resin. Kaya nga ito, gusto kong ma-experience nyo, makita nyo na ganito pala ang resin. So, ito pala yung ginagawa nila sa seminar. So, yung sa atin actually shortcut na to. Kasi ang seminar po talaga ng resin maabot ng ilang araw. So, bago nyo ma-experience yung gantong klase ng kasi introduce yung resin Sa mga gilid ka na, sa mga gilid, yan. Op, dahan-dahan. Dahan-dahan, yan. Konti lang. Madampian lang yung loob, paikot. Yan. Kasi kailangan muna nating madampian lahat. Yan. Paikot mo, Bray. Ganun lang. Yan. Baka pala yung pala, 250 at saka 500. Oh, 750. Ayan ay 750 grams na yan. O yan. Yung ginawa natin na yan. Actually, tama yung sabi ni Kuya Buter, pag may problema ba, uulitin uli, possible. Kasi, ang paggagawa po, nasa satisfaction natin actually. Nasa sarili natin satisfaction. Kung kayo, perfectionist, sa tingin nyo, hindi pa siya pa pwede, ulitin nyo pa uli. So, ganun lang po yan.
nasa sa inyo. Kung sa tingin nyo naman ay okay na, doon tayo matatapos. So ito, gagamit tayo ng torch, hahapyawan natin. Kasi may mga portion kung saan, ayan, mapapansin mo. Pag dinaanan natin, Nawawala po yung mga ayun, bubbles. nawawala yung bubbles. O, hapyaw lang, hapyaw. O. Yan. Konti-konti lang, hapyaw lang, yan. Para matanggal ang bubbles. Yan. Oo. Yung bubbles. Bawal lang naman. Yan. Ang paggamit ng resin, ang pinakamagandang nito, curing nito, 1 week. 1 week na dapat hindi nyo gagalawin. May mga nagre-resin kasi sometimes sa sobrang excited, kinabukasan gagamitin na. So, yung ganong kasing pangyayari, ang problema, kaya minsan na-experience nila na bakit ang bilis magasgas. Kasi yung niresin nila hindi pa masyadong tuyo. Kumbaga, tuyo yung ibabaw pero yung loob nun may diferensya pa. Kung i-repair mo naman siya, dapat within 1 week, i-repair mo na bago abutin ka ng sobrang tigas. Pag ito po nanigas, grabe, ito, papakita ko sa inyo yung sample. Oh, yan. Parang plastic. Yan. Ay, ito, ganyan na to. Oh, yan yun. Mga kahabi, nakita nyo na yung process na ginawa natin ngayon. Hoping nagkaroon kayo ng kahit papaano idea. Medyo mahaba yung video namin, pero at least, nakita nyo yung detail ng ating ginagawa. Brian, anong masasabi mo? Parang nakakatuwa nga yung process niya. Pero kailangan ng pasensya. Oh, yes. Yun yung mga bagay na minsan hindi natin ini-expect. So, salamat po at magandang buhay po sa inyo lahat, mga kahabi.